Compassion for God, compassion for Alam po namin namang Diyos na mabuti ka sa aming buhay. Kami po ay buhay pa ngayon dahil meron kang plano. Kaya inyo po, Panginoon, na magawa po namin, magampanan po namin ang layunin kung bakit mo pa rin kami binubuhay, Panginoon. Na hindi po kami mabuhay sa pansarili lamang, Panginoon. Kundi mabuhay kami, Lord, para sa iyo at para sa pamilya at para sa ibang tao. Dalangin po namin, O Diyos, sa buhay na ito, ikaw ang aming maluwalhati at mapurihan. Kaya nga po sa umagang ito, Lord, kami po nagpapasalamat sa naging buhay po ni Brother Sunny. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na binigay mo po sa Kanya. Salamat po, Panginoon, na kami nakakasiguro na sa biyaya mo, Lord, siya po ay ligtas, Panginoon. Salamat po, Diyos, at dalangin po namin ang comfort kay Brother Tony na kanyang kapatid, kanyang iniwan, Panginoon. Lord, comfort mo po siya, lahat po ng gagastusin po nila, Lord, na po namin ikaw ang magpo-provide, Panginoon. At sa lahat po ng kanyang mga anak, Lord, na dalangin po namin na sa pagdating po nila, Panginoon, ikaw po ang mag-comfort, Panginoon. Salamat po, Diyos, at maging sa umagang ito, Lord, na mayroon po kami kalakasan, nagpapasalamat po kami upang kami ay magpuri sa iyo. Meron kami kalakasan upang kami, Panginoon, ay sumamba. At Lord, makinig sa iyong salita at kami po ay patuloy na mabago. Ngayon pong year 2017, dalangin po namin, Lord, na mas higit pa ang gagawin mo sa aming buhay. At mas higit pa ang pagbabago na gagawin mo po sa aming Panginoon. Dahil alam po namin, malapit ka nang dumating, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ito ang unang service po natin ng 7 o'clock, this 2017. At magandang panimula po na patuloy po natin pasalamatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Alam mo ba, kinikilala po ba ninyo na ang Diyos po ay mabuti sa ating buhay? Kung naging mabuti po ang Diyos sa ating buhay last year, mas mararanasan pa rin po natin ang kanyang kabutihan ngayon. Amen? Ito po pag-aaralan po natin ngayon. Ano kung gagawin po natin? Last week po, pinag-aaralan po natin about taking new opportunities. There are so many opportunities na sinasabi po ng Panginoon na huwag po tayo magsayang ng mga opportunity o ng mga panahon na binibigay sa atin, Lord, na mga chances na binibigay sa atin ng Panginoon dahil maiksi lamang po ang panahon. Actually po, maiksi lamang po ang buhay. Do you think 100 years old is mahabang buhay po yun? Alam niyo ho, sa tuwing lumilipas po ang taon at dumarating po ang bagong taon, ang ibig sabihin po nun, umiiksi po ang buhay po natin. Isa sa mga, isa sa mga definition o kahulugan po ng paglipas ng panahon ay paglipas din po ng buhay. Amen po ba? Kaya habang tumatanda po tayo, palapit na po tayo sa ating nakatakdang oras. Hindi po ba? Pero sa ating po mga anak ng Diyos, hindi po tayo dapat nag-aalala. Amen. Alam niyo ho, hanggang sa kamatayan po natin, ang sabi po ng Book of Psalms, precious in the sight of God are the death of His saints. No, isa pong napakahalagang bagay ang kamatayan po namin. Kaya nga nung namatay si Moses, ang naglibing po sa kanya ay ang Panginoon. Siya po ang kumuha ng kanyang bangkay. Hindi po, sabihan mo na kainin na lang siya ng bulate o ano. Naalala ko po yung sa Pulosa. Bali ito yung makakanong po yung Pulosa. Ito pong pamilyang Kuripot. May kayo po yung tangkarelang tatang. Sabi din kayo, sali na ka ng kartunan. Talagang gastarol ka, kaya bunso ka. Gastos yung balo mo. O balot ka na, dyaryo, anak kitang mga duwa. Magastos mo naman yung balo mo. Babalot ka niya ang bulong saling. Pinig ko yung bangke, bangin na kayo mukha. Mga sumisyon na. Kaya ako nang palibigin sarili ko, kaya kayo nalaring din nga buhay. Nakatulad kitang But anyway po, sa Diyos po, isa pong napakahalagang bagay. Kaya nga ako maging nung namatay po si Sarah, ang asawa po ni Abraham, ang binilhan po niya, yung pinakamahal na libingan mo. Yung panghari po sila, ganun. It was precious. Kaya nga ho si Kristo po,
Noong pong ililibing po siya, meron pong nag-donate, no? I think si Nicodemus. Talaga kung yung pinakamahal pong libingan ang binigay po. Dahil nga po, precious in the eyes of God, no? Yung death ng kanyang sins. Bakit po precious? Dahil nagtagumpay po ang kanyang anak upang siya ay makabilang sa karya ng Diyos. Tayo po, tuwing mamamatay tayo kay Kristo, ibig sabihin mo, kaya nga ho yung hindi precious yung mga unbelievers kasi sayang yung buhay. Sinayang yung buhay na bigay ng Panginoon. Kaya ho tayo, huwag ho tayong magsaya. Kung marami ho tayong nasayang na panahon, buhay po nung 2016, maging resources, pera, nasayang ho tayo. Ngayong 2017, bumawi ho tayo nagsasayang. Bawasan nyo na po yung television. Bawasan nyo na po yung mall. Amen. Kung wala naman kayo talagang bibilhin, huwag kayo mag-mall. Hindi naman totoong nakaka-relax ang mall, nakaka-stress ang mall. Kaya sana makasali ko makanya. May sale na. May kulang yung pera ko. May stress ka na ano. Tayo din nga, meron pa pong makikita kakilala mo, mubalo, hindi mo pa alam kung ikaw ang maglilibre o siya maglilibre. May stress ka. Ano pa ho yung sinayang ho natin? Yung iba ho sa atin, puro Facebook. No, puro Facebook, kaya yung pagmumukha niya, puro Facebook na yung ano na po natin yan, iwasan na po natin, dagdagan po natin ang pagbabasa natin ng Biblia at pananalangin. Amen? Yun lamang po ang, kung yun po ang ating unahin po, magiging maayos po ang lahat. Unahin po natin ang Panginoon sa pananalangin at pagbabasa ng kanyang salita. So this Sunday ho, ngayon mo, ano pong pag-aaral natin? It's about trusting in the Lord again. And mo, trusting in the Lord again. Amen. Sabihin niyo po, trusting in the Lord again. Muli ho tayong manampalataya o magtiwala sa Panginoon ngayong 2017. There are so many uncertainties. Marami pong mga bagay na hindi ho tayo sigurado. In fact po, ang bawat araw ho, hindi ho tayo sigurado. Nakakasiguro lang po tayo dahil nananampalataya po tayo sa Diyos na buhay. Marami po mga bagay na hindi po tayo tiyak. Kung tayo po, kung matatapos po natin ng 2017, o kukunin na rin po tayo ng Panginoon. Yan po kasi lahat po tayo mayroong mga nakatakdang panahon. Pero huwag po tayong matakot kasi pag oras mo na okay lang po yan. Ano po ba? Baka po pagdating nyo sa langit, sana, noon pa ako kinuha ng Lord. No? Kaya nga ho dito, ako maging matakot yun. Sa langit po marami yung pagkain doon tayo bumawi. Doon mo, hindi tataas ang sugar mo, hindi tataas ang pressure mo, hindi tataas ang uric mo, hindi ka tataba. Amen? Magandang katawan ho doon. Kaya nga ho, tiis-tiis lang po tayo dito. Hindi ho talaga dito ang buhay natin. Ang buhay na pangako ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga ho, tiis ho tayo. And we need to trust in the Lord again this 2017 for us to survive. Para po tayo magtagumpay, for us to succeed, for us to be victorious, for us to be an overcomer, we need to trust in the Lord again. No? And umpasahin po natin, what are we to entrust to the Lord? Ano ba yung dapat natin ipagkatiwala sa Panginoon? Walang iba ho kundi ang ating buhay. Sabi ko dyan sa Psalms 143:8, let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Bawat umaga, pinagkakatiwala po natin ang Panginoon. Kung kayo po ay nagmamaneho, bawat pagmamaneho or kahit nagpo-commute po, nagbibiyahe, dapat po pinagkakatiwala natin ang buhay mo natin. I remember po noon nung nag-aaral pa ako mag-drive, bawat sumasakay na sa sasakyan, talaga pong nagpe-pray po ako. And I was reminded po sa Lord years ago po, after ng 2 years, 3 years na nagda-drive po ako, hindi na ako gano'n nagpe-pray. I was rebuked na, kaya nga ako ngayon, pumasok na ako sa aming barangay sa Santo Domingo, wala na sa highway, ipapasalamat na ako sa Lord. Salamat po Lord, I am safe. Minsan po, nasa loob na ako ng barangay, binundol pa ho ako ng motor malasing yan kasi. Kuminto na ako ng suray-suray siya, binunggo pa rin mo ako.
Buti marami ko nakakita na huminto na ako. Sabi niya, sige po makunakin kami ng bali yung mga barangay, dumating mo. Pero alam niyo, kung di po tayo nagpe-pray, paano yung protection? Kasi ang Lord po, we only allow God, nakaka-move lang po ang Panginoon every time we pray. Kapag hindi po tayo nagpe-pray, He will not be moving sa ating buhay. Kasi kung meron tayong free will, meron tayong choice. Kaya nga kung sabi ng Panginoon, you always pray. No, yung napag-aralan po natin dahil sa New Year's Eve service. Kaya nga po dito, kailangan pagkatiwala natin ang buhay natin. Umaalis po yung ating mga mahal sa buhay, mga anak po natin araw-araw, nagbabiyahe din po sila. We need to pray for them. Sino po ang nagpipray po sa mga mahal nila sa buhay? Ako araw-araw po. Tapos po kayo po din po, hindi ko lang po kayo mabanggit sa pangalan, no? Kung minsan yung mga pagmumukha po ninyo, I remember them in prayer, Lord, tumukha po. Tapos yung hindi ko po maalala, Lord, hindi ko maalala yung mga member po ng Calvary Temple, I'm praying for them. Pagpalain niyo po sila. At ingatan po. We need to pray for one another. And I'm sure you are praying for us, you are praying for me. Maraming salamat po, magtagumpay po tayo 2016 mo. At binubuhay pa rin po tayo ng Lord pagpangga ngayon dahil may plano po ang Diyos. Handa ho ba kayong sumunod pa rin Panginoon ngayon 2017? And dapat po, lagi po tayo maaring may mga prayer request o tayo nung last 2016 na hindi po nasagot. But it does not mean na hindi po tapat ang Diyos. Alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Look at the creation. Look at the universe. Kung hindi po alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, meron bang makakagawa po yan na ganyan mo kaganda, ganyan kagaling. May mga planeta hindi nagbubungguhan. Billions and billions of them. Stars. Hindi, nag-headline na ho ba ang Jupiter at saka Saturn? Headline ganyan, Jupiter at Saturn, nagbanggaan. Kapag dumating na po yun, maaaring yun na po ang wakas na magbabanggaan na po ang mga planeta. Kaya ba iba po natin doon yun. So when do we trust the Lord? Kailan naman po? Kailan na po natin pagkakatiwala ng Panginoon? Ito po, very obvious po, no? Psalm 62:8, trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Ang Panginoon po ang siyang ating kandungan. Kaya sa lahat ng panahon, kung minsan ho, tumatawag lang tayo sa Diyos kapag may problema po tayo. Tumatawag tayo sa Diyos kapag nasa balik tayo ng karamdaman. O meron tayong mahal sa buhay na nasa balik ng karamdaman. Pero alam niyo ho, we need to trust in the Lord at all times. Kahit ngayon po malakas po tayo. Kasi ho, katulad ng sinabi ko kanina, si Brother Sir, napakalakas niya. Ako ho, wala po akong sakit na nararamdaman, malakas po ako, hindi pa ako na-hospital, hindi pa ako na-confine. Pero one day, kailangan akong iras sa hospital, diretso pa ako ng dialysis. You can never trust your own strength. Malakas ako ngayon, kamo. Hindi mo po alam, bawat araw na lumilipas, bawat buwan na lumilipas, bawat taon na lumilipas din ang iyong kalakasan. Kaya ang kalakasan lamang po natin ay ang Panginoon. Bakit po ako nakakatayo? Dahil po, ang kalakasan po natin ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga hindi po natin pwedeng ipagmayabangan po natin. Now dito po sa Psalms 56:3-4, awit po natin ito sa Sunday School. When I am afraid, I put my trust in you. In God whose word I praise. In God I trust and I am not afraid. What can mere mortals do to me? When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. When I am afraid, I will trust in you. In God whose word I praise. Kapag takot po tayo, marami po sa atin takot po magpa-check up. Amen? Yung kung babaka ng po, pastor, mas nakakatakot po yung hindi ka nagpapa-check up and then one day, irarush ka na lang sa hospital. Ilan na po yung nakita ko yung ganyan. Takot pong magpa-check up. Tapos rinas po sa hospital, malalani. Ngayon po ang mas nakakatakot. No, prevention is better than cure. So i-prevent na po natin. Kaya huwag pong matigas ang ulo. Sabihin mo po sa katabi mo, ka masya sa buntok. Huwag matigas ang ulo ngayon pong 2017. No, ito po yung mga paalala po sa atin ng Diyos. No, kapag may nangyari sa atin, hindi mo natin masisi ang Panginoon dahil po pinapaalala sa atin. Huwag tayong matigas ng ulo. Huwag tayong matakot.
Kung ano man pong kaharapin po natin ngayon, pagkatiwalaan po natin ng Panginoon. Amen? I remember po nung iba po yung takot mo, yung meron kang death threat na naranasan ko na po yun. Iba po yung takot mo na meron pa lang sumusundo sa yung NPA. Naranasan ko na po yan. Iba pala yung takot. Pero iba po yung takot mo kapag alam mo na mamamatay ka na. Kahit alam mo na ligtas ka, alam mo po yung kasi bata ka pa, I was 32 years old, and then alam mo, iwan mo yung mga anak mo na napakabata, iba pala yung takot mo. Lord, paano na sila yung mga ganun? Iba pala yung takot mo na iba ho yun. Naranasan ko yung takot na ganun, pero whenever we are afraid, natatakot pa rin mo tayo. But whenever we are afraid, we put our trust in Him. We do not put our trust kung kanino-kanino. Never put your trust in yourself. Huwag po naman po huwag na pong gawin na, hey, alam ko, tiwala kaya ka. Ninoy ka. Baka sabihin mo sa salamin, alam ko, tiwala kaya itsura mo yan. Hindi po ito ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, huwag mo pong ibigay yung parang sinasamba mo na yung sarili mo dahil matalino ka, dahil mayaman ka, dahil malakas ka. Sabi ko dito sa Proverbs 28:26, those who trust in themselves are fools. Yung daw kung nagtitiwala sa sarili lamang ay mga hangal po sila. But those who walk in wisdom are kept safe. No, sino po ang wisdom natin? Sabi po ng salita ng Diyos sa Corinthians, our wisdom is Christ. Si Jesus po ang wisdom po natin. Psalms 118 verse 8 to 9. It is better to take refuge in the Lord than to trust in men. Amen po ba? Huwag naman po yung bawat tao ay napagkatiwala. Tiwala ka. Diyan kaya ka, pastor, tiwala ka. Kasi sinabi ni Bible. Hindi ho yan ang ibig sabihin po, no? Yung pong, alam niyo po yung iba po kasi, tapusin ko na verse 9, it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Ang prinses dito yung mga makapangyarihan, nasa posisyon, nasa gobyerno, o yung kapatid mong nasa abroad. Kung minsan ganyan po tayo, kailangan mo kapatid kong abroad, kailangan mo pa po rin. Kaya, ang dami hong ngayon, mga parasite, ang dami hong umaasa lang kung kani-kanino. Hindi nagtatrabaho. Marami pong Pilipino ang ganyan. Marami na po akong nakilala. Lamang obra ulit na sila pong daratang na sustento from abroad. What if kung nahinto po sila? Marami po ngayon nawawalan mo ng trabaho. Kaya nga po, tama po ang Biblia. Huwag pakainin ng tamad. Amen. May kalakasan, hindi nagtatrabaho. Nasa lang lagi, nasa bahay lang, tapos magmumol pa. Malaki, kasi kanya palo, magmol. No? Yung alay talagang marine. Tama ka lang marine. Pero kung tama lang marine, dapat pranganan. Pero kahit kung bago tama ko yung mga kanina, amen ba? Huwag na kayo, kunwari, mamasyal po kayo balayo. Kahit, kaya ni ma'am kaya, mas panganyakin naman. Aliyan na, kahit kung mamasyal po. Kung nagsakto pa naman, kayo kunwari pa. Pero alam niyo, maging sa ating mga pangangailangan, huwag mo natin pagkatiwala dun sa mga, kilala ko naman si pautangin naman niya ako. Si kapatid na ganito, pautangin naman niya ako. Sabi mo dyan, those who trust in it is better to take refuge in the Lord than to trust in men. No? Total mayaman naman ito, alam ko tutulungan niya ako. Alam niyo po, kahit marami ho tayo kamag-anak o kaibigan na mayaman, huwag po tayo magtiwala sa kayamanan po niya, magtiwala po tayo sa Diyos. Amen po ba? Tuloy po natin. Dito po sa Psalms, sabi niya, never put your trust in your wealth, sa inyong kayamanan. Dahil ang kayamanan po, nawawala po yan. Proverbs 11:28, those who trust in the riches will fall. Maraming, total, meron akong bank account na ganito, meron akong negosyo na ganito, marami akong mga lupa. Sabi ko dyan, those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like green leaf. Patuloy ko tayong maging matuwid. Ang tunay na matuwid ko, nagtitiwala sa Diyos. In fact po, kung mayaman kayo, katulad po ni Abraham, sabi po ng Book of Genesis, kung nabasa niyo naman, Abraham was very rich. Meron mo bang very rich sa inyo dito? I do believe wala ako, no? Baka meron lang akong rich, pero Abraham was very rich in livestock, silver, and gold. Mayaman pa po siya sa hari ng Sodom. Kaya nung binibili ng hari ng Sodom yung kanyang mga alipin na
nagtagumpay po sa gera na inano po rinescue lang si Lot. Yung pong sakim na pamangkin ni Abraham. Rinescue po niya kahit sakim. Hindi po inaaring ni Abraham na siya po ay mayaman. Maaring payamanin po kayo ng Diyos, payamanin po tayo ng Panginoon, pero ang pag-uugali po natin dapat ay isang lingkod. Amen. Ang pag-uugali po natin dapat mababa. Kung papaano po yung palay, habang dumarami po yung butil ng palay, yumuyuko po siya. Habang pinagpapala ka ng Diyos, dapat yumuyuko ka. Hindi yung bala mo, inunay ka. May katalang ka mo magkano, bala mo, akala mo hanggang kailan po ang tanong po niya hanggang kailan ang buhay mo. Madadalang pa kayamanan. Alam niyo po yung, naalala niyo po yung kwento sa inyo na yung pong sakim na tao, gusto niya, sabi niya sa asawa, pag namatay ako kanya, gusto ko lahat ng pera ko, idagdali mo sa libingan ko kanya. Naalala niyo po yun? Narinig po ng kasi nagpapalam ng kaibigan niya, tapos sabi niya sa kaibigan niya, huwag mo sabihin ka, tutuparin ko, Kristyano ako, sabi ng asawang babae. Pinupad po niya, meron siyang dinagay na box sa libingan. Tapos sabi, ilinagay mo lahat, wala kang tira sa'yo. Oo, kaya niya, yun ang sabi niya. Tapos, huwag kang mag-alala, sabi niya, chinyeri ko, kaya niya. So, papalit ka, kung gusto niya, kaya niya, pito kas pangaran. May wisdom naman pala. Pero wala po tayong mailalagay kung huwag tayong magtiwala sa kayamanan po natin. Ang mga kayamanan po niya na hawak po natin ay sa Diyos po yan. Nais po niya magamit po sa tama. Hindi po tayo pinagpapala ng Diyos para po tayo ay maging maluho. Tingnan niyo po ang si Amang Abraham. Naging maluho ba? Hindi yan. Lahat po ng servant po niya umasenso. Pinagpala po niya. Dahil sabi po, kasi ang sabi ng Panginoon, I will bless you so that peoples of the world will be blessed through you. And it is the same promise ang sabi po ng Galatians at Romans. Kung ano ang pinangako ng Diyos kay Abraham, yun din po pangako niya sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Sino ang mananampalataya kay Kristo yun dito? Ilan lang po? Sino po mananampalataya kay Kristo? Kung ano po yung pangako niya kay Abraham, God will bless you so that you will be a blessing to many people. Amen ho ba? Kaya nga pag may tumutulog, natin na naman yan sa Lord. Kaya kung buriyo, ika yung sasaw, palitan tayo. Kaya nga po, it's better to give. Mas maganda na ikaw ang tumulong kaysa ikaw ang humingi ng tulong, tumanggap ng tulong. That is why it's better to give than to receive. Kapag ikaw ay laging nagbibigay, ibig sabihin po, ikaw po ay laging nagpapala. In order for you to be blessed, you need to give. Amen ba? Kaya nga ho, ito po, this is one way na hindi po tayo nagtitiwala sa kayamanan po natin. Alam niyo po yung babaeng balot, dapat, una yung babaeng balot kay Elijah muna, maraming babaeng balot. Sabi po ni Elijah, kay ginatubig niya. Sabi niya, pag-bake mo na lang ako, ba? Kakapal ng pastor, hindi yung propeta ngayon, pag-bake yan lang. Alam niyo po kanya, huli na lang po ito. Pag binake ko po ito, para po ganun sa aking anak, pagkakain po namin ito, mamamatay na po kami sipot, tagtuyot po nun, taggutom. Tapos sabi niya, magtiwala ka kanya. Ipag-bake mo ko kanya, hindi kayo magkukulang. Nagpauto naman po ito sa doon, dito sa kay Pastor Elijah, siya po yung pastor. Alam niyo, kung magpapauto na lang po tayo, sa salita na po ng Panginoon. Naniwala po yung babae na yun ay salita ng Panginoon, hindi po sila magkulang. Napatay pa po yung anak niya, dumating araw, binubuhay pa po ni Elijah. Ngayon po, pagdating doon sa babaeng balo ng panahon ni Kristo, 2 kusing na lang kanyang pera. Dapat po sana, ang tayo po, galing natin, Lord, ito na lang, pabili ho namin ng Lord, ito na lang, pero lahat po, may pagkakatiwala ho natin. Imumultiply ho ng Lord. Naalala niyo po yung 2 fish at saka po 5 bread, galing po doon sa bata. Alam niyo ho, siguro hindi lang po nakasulat, baka alam po ng bata, gutom si Kristo. Sabi niya, ito po kanya. Kasi kung ipapakain sa lahat, alam po ng bata, hindi po kakasya yun. Pero in-offer po niya para kay Kristo, hindi po para sa kung kani-kanino. In-offer po niya, ano po nangyari? Na-multiply po. Nagkaroon po ng, ilan po yung sukli? 12 baskets full of bread. Para sa mga 12 ano po yun? 12 apostles. Hindi mo. Kasi ang principle ng Lord, kung sino ang nagtanim, siya ang
Aani, sino po nagtanim? Yung bata. Maaaring hindi po mauwi ng lahat ng bata yan eh, kasi gigat siya, mamimigay na po lahat. Kaya kayo po, binibless po tayo ng Lord para po mag-bless po ng iba. And do not trust your wealth. Kapag, because the moment you trust your wealth, that is the love of money. And the love of money is the root of all evil. Kapag inumpisahan mo na magtiwala sa pera mo, yumayaman ka na, dumadami na, lumalaki na yung bank account mo, eto na, nag-uumpisa na yung pag-ibig mo sa kayamanan. At kapag inibig mo ang pera, sabi mo, ito na ang umpisa ng lahat ng kasamaan. Magiging sakin ka na. Maging akala mo kung sino ka na ano mo. Kung ituring mo ibang tao, akala mo kung sino ka na. Mag-iiba na po ang ugali mo. Now, dito po sa Jeremiah 9:23-24, sabi dito, this is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom. Kahit po yung matatalino ho sa atin, kung ano ka, summa cum laude ka, consistent honor student ka, sabi mo dyan, let not the wise boast on their wisdom, or the strong boast of their strength. Yung akala mo malakas ka, ako yung malakas ka. Or the rich boast on their riches. But let the one boast about this. Dito tayo daw magmalaki. Saan mo? That they have this understanding to know me. Yung pong kilala mo ang Diyos. Ito lang po pwede natin pagmalaki, kilala mo ang Diyos. That I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight, declares the Lord. Dito ako nalulugod, sabi ng Panginoon. Nakilala niyo ako. At handa niyo pang kilalanin. So this 2017, dapat po, lalo pa natin kilalanin ang Diyos po natin. Lalo pa po natin kilalanin si Kristo sa buhay po natin. Huwag po tayong makontento na matagal na akong Krisyano. Alam niyo, may mga tinuturo ako kung minsan na uulitin itong ganitong libro. O magkumsalta muli tayo sa Genesis. Hey, paano minayang pastor yung book of Genesis na? Kaya ba? Sabi ko, wala mo. Sabi ko, nainis po ako talaga sa kahit ulit-ulitin mo po ang Biblia, hindi mo po yan alam lahat ng misteryo niya kung anong ibig sabihin. The Word of God is living and active. Kaya nga po, kahit alam mo na, inuulit-ulit mo pa. Alam mo po, halimbawa, Book of Romans po, no? Kahit po siguro 10 or 15 times na ulit ko na po yan. Ang New Testament, ilang beses ko na po naulit. Actually mo. Pero kahit ulit-ulitin po, ang dami ko pa kung hindi alam. Kung minsan, nakakalimutan mo, di mo ba? Nakakalimutan, tapos i-remind ka ng Lord. Pero yung iba ho, ay ilang beses ko na naulit ang Biblia, nung pakayabang wala mo memorize din. Kung tignan mo man ang buhay nila, hindi nagbayo. Eh sabi ng kung nakikristo ka, at meron ka salita ng Panginoon, nagbabago ka. Kaya nga huwag mo tayong magmayaman na alam na kung natin na pero dapat po, mas kilala. Kaya si Pastor Paul, after 40 years na kanyang ministry, 40 years, assassin, nagbubuhay ng mga patay, tinuka ng ahas, hindi namatay. Binatong ilang beses na po siyang namatay sa kakabato o stone to death, nabuhay po siya. Pero ano sinabi mo niya after 40 years? I want to know Christ and the power of His resurrection. Di ba niya kilala si Kristo? Kilala mo niya. Ang sinasabi mo niya, gusto ka niyang makilala kayo ng Diyos. Kaya huwag tayo, kung 20 years ka niya, 30 years ka ng Kristyano, may pagmaragol niya. Kung minsan eto po, huwag po masasakot yung matagal ng Kristyano sa inyo, no? Kasi ang tagal nyo ng Kristiyano, yung iba, 2 taon pa ng Kristiyano, dahil pa kayo. Bato-bato sa langit. 2017, iba po ngayon. Kakain po tayo ngayon karne. Kalambat yun ng Kristiyano, ang gayanin, bansot kayo. Ang gayanin, matampuhin kayo. Amen? Pagbago na po tayo. Pero yung 2 taong Kristiyano pa lang, siya pa mo yung mas matatag. Kung saan tayo pa po tayo. Nakakahiya po. Sabihin ko po tapat sa inyo. O sabihin mo ka lang, binunga kayo ng Calvary kayo, malambat na kami kayo. Pero kaugali ka na pag-ano. We need to grow. We need to know our Lord. Kung ikaw ay nag-grow, patuloy ka ng papakumbaba, nagiging kawangis mo si Kristo. Ka para to. Amen. Sarap ko na kapag parang ka para to. Kailangan ko nababago po tayo. Nandiyan po ba kayo? Alam nyo, introduction pa lang po ito. Ito po talaga yung Why do we need to trust God again? Bakit po natin siya It's a good question. O
Pinagtiwalaan ko siya nung mga ilang taon. Ngayon, siya pa rin ba pagkakatiwalaan ko? Of course, obvious po yung answer. But why? These are the good answers na mga ilan lang po yung nilalagay ko sa inyo. Because He is worthy of our trust. Ang tanong ko sa inyo, o paano niyo pagkakatiwalaan ng tao? Sino ang pwede mong pagkatiwalaan? Sino po? Tingnan niyo po katabi niyo, yan ba pagmumukhang yan na pwede mong pagkatiwalaan? Medyo, Pastor, medyo, wala akong pala. Pero wala mo upang utangan na akong mini, ha? Alam niyo, kapag ang tao po nangako, kumisa napapako, o kadalasan, o yung mga nagpapautang sa inyo, alam niyo, o yung may mga utang sa akin, o bato-bato sa langit, so, nagpapautang at saka, tingnan niyo, di ba tayo po, na pag nagpapautang ka, ayaw mo na magpautangin yung tao hindi marunong tumupad sa kanyang usapan. Kung hindi mo niya matupad sa usapan, dapat magpakita siya. Tapos kahit paano, naghuhulog siya kahit magkano. Amen ho ba? Ano yung pangako niya? Manipon ko pa. O ba't tipunan mo pa? Kahit tipon mo, bigyan mo na lang. Malarang. Kung manipon ka pa, nakain. Kung totoo kang namayan, hanggang magkakain bigyan eh. Ibigay mo siya. Why? Basahin niyo po ang Proverbs na lagi sa mga disciple ko sabi ko po. The book of Proverbs has 31 chapters. One chapter a day. Halimbawa, ano pong date ngayon? January 7 or 8? January 8. Di Proverbs chapter 8. Sa Proverbs po kasi nakalagay po doon, ang mga nanguutang, ang mga masasama, nanguutang, hindi nagbabayad. The wicked does not repay. Sabi. Hindi ko nagbabayad. Ito po, isa sa mga definition ng mga masasama, yung ayaw magbayad. At hindi na mapagkakatiwalaan. Ito po yung kaya nga ho, sino yung mapagkakatiwalaan? Lalo na po sa panahon ngayon. Dati po, nung unang panahon, meron pong darating mula mga tao hindi mo kilala, makikitulog, patutulugin po natin. Pero ngayon, hindi natin magawa. Dahil mahirap mapagkatiwalaan po ang mga pagmumukha po ng mga tao. Hindi ko mo naka-Vicente, naka-Barong, or naka-Amerikana, mapagkakatiwalaan mo. Kasi makita mo po kung isa sa CCTV, yung mga nag-hold up, naka-Barong, tsaka naka-Amerikana. Hindi ko ba? Formal na din po sila ngayon. Formal na rin po sila. Kaya wala po sa itsura. Sino po mapagkakatiwalaan lang natin? Ang Panginoon, He is worthy of our trust. Kaya nga, nakapagkatiwalaan, kaya din tiwala pera pa rin tayo. Doon sa mga sinungaling, hindi ko na maibibigay. Kahit kumisan anak ko natin kapag sinungaling siya, ayaw mo nang ibigay yung tiwala mo. Kahit kumisan asawa mo, ayaw mo nang ibigay yung tiwala mo dahil nasira na. Nasira na yung tiwala po natin. Dito po sa Numbers 23:9 sabi, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ito po hindi magagawa ng Diyos. Hindi po pwedeng magsinungaling ng Diyos. Kaya po sa Psalms 89:34, I will not violate my covenant or alter my lips have uttered. Hindi ko i-violate yung salita ko, sabi ng Panginoon. Tutuparin ko salita ko. Kaya kung minsan, may mga preaching mo ngayon na God violated His law for the sake of love. Mga ano mo. Once po sinabi mo ang Diyos, binviolate na po ang law niya, binrake po niya ang law niya, He is a sinner because every broker of the law, every breaker of the law, or every violator of the law is a sinner. Yung po sinabi ng Bible. But ang Diyos po, meron po siyang word of honor. Amen mo ba? Napakalaga po ng word of honor. Madadalatan po kalit ang taong sasabi kahit alaman. Amen mo ba? Kaya nga ako pag nangako yung tao, Lord, nung ilang nangako, mapapajig ka. Huwag po sa tao. Kaya nga po, God is worthy of our trust. Tingnan niyo pong buhay po natin sa mga nagdaang taon. Hindi ba tapat ang Diyos? Kung minsan mayroon tayong sinisisi sa Panginoon, tutunan po dito ay katamang kasalanan. Hindi po ang Diyos. Dahil ang Diyos po, hindi po siya pwedeng magkasala. Hindi siya pwedeng mag-violate ng kanyang mga pangako. Amen po ba? Kaya pag pinangako ng Diyos na ikaw ay ililigtas niya, ililigtas ka po niya. At hindi po yun na lang parang pangakong parang sa hangin lang or listang niya ang ganumara po. Pangalawa po, because He had proven Himself to be trustworthy. Now we can trust God again because pinatunayan na po niya na siya po talaga ay karapat-dapat lang po.
Why dito po sa Isaiah 14:24, the Lord Almighty has sworn, surely I have planned, so it will be. Kung anong pinlano ko mangyayari, sabi po niya, as I have purpose, so it will happen. Kung ano yung purpose ko, anong layunin ko, ano yung plano ko mangyayari ko. 1 Kings 8:56, praise be to the Lord who has given rest to His people Israel, just as He promised. Not one word, sabi niya, not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Alam niyo ho, kahit isang pangako ng Diyos, kahit isang salita po, hindi po mag-fail yan. Tingnan niyo po, lahat po ng mga prophecy na nangyari pong eksakto, hindi po yan, lahat po yan. There are more than 2,000 prophecies na po ang nangyari sa Bible po. Baka po marami na, hindi na binibilang po. Pero accurate po sila, not one word has failed. Tingnan niyo ho ngayon, inaano rin naman po, pinipilit naman po lahat ng mga nagtatrabaho, bigyan po ng microchip. No? Very ano po siya ngayon sa internet. Bigyan mo ng microchip. Saan po siya ilalagay? Sa kamay or sa forehead. Yun po ang eksaktong nakalagay sa Book of Revelation. It was written, more than 1,000 years ago. Ito po yung kaya nga po ang Lord, isang salita po niya, kahit isang salita po niya. Tingnan niyo po yung mga hula ni Nostradamus. Hindi po sakto, may mga salita pong hindi accurate. Pero yung mga hula sa Biblia, napaka-accurate po niya. Because ito po ang pangako ng Panginoon. Kahit isang salita, sabi po niya, hindi mapalya ang Diyos. Do you believe? Naniniwala ho ba kayo? We need to believe. Kaya kung naniniwala kayo mangyayari po yung mga mabubuting bagay na pangako ng Diyos sa inyo, yun lamang po naniniwala, doon po matutupad ito. Hindi po yung lamang open, hindi po mangyayari sa inyo. Diyan direct. Kaya po mangyayari kayo rin ng lamang open, makain. Maaring yung kung minsan nagduda ka, pero nangyari. Hindi po dahil sa pananampalataya mo yun, dahil sa pananampalataya ng iba, someone is praying for you. Pinagpipray ka pala ng magulang mo, pinagpipray ka pala ng asawa mo. Kaya pala kahit hindi ka nananampalataya, pinagpapala ka ng Diyos. Alam niyo ho ba yun? Kaya ang sabi na po yun, for the sake of my servant David, I will bless all the Israel. Sabi po niya. Sipin niyo po lahat, pero lahat po doon, makasalanan. Pero dahil lang po sa pangako niya kay David, dahil sa pangako niya kay Abraham, ipagpapalain niya ang mga susunod na henerasyon. Kaya kung kayo po, kayo lang po ang Kristiyano ngayon sa pamilya po ninyo, yung mga apo, mga anak niyo, mga apo niyo at apo-apuhan niyo, pagpapalain po ng Lord po yan. Dahil po sa inyong katapatan sa Panginoon. Kaya manatili po kayong tapat kung gusto niyo po ang buong angkan po ninyo, pagpalain po ng Diyos. Amen po ba? And then, bakit po natin pagkatiwala pa ang Lord? Because there is no one better than Him. Meron mo bang higit pa sa Diyos? Meron pa ho bang ibang Diyos na pwede mo tawagin? Wala na hong iba. Naalala niyo po yung kwento ko ni Bishop noon. Meron daw hong nahulog sa bangin. Nung nahulog siya, sakto nakahawak po siya sa isang sanga. Madilim na madilim. Gabi, sabi niya. Tapos po, iligtas niyo po ako kung merong Diyos ka. Iligtas niyo po ako, maglilingkod ako sa inyo. Tapos po, kaya niya. Sagutin niyo ako, sumagot po. Ano bang kailangan mo sa Diyos mo ba kayo? Tumawag ka, di ba, kanya? Iligtas niyo po ako, kanya. Oo, sige. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Opo, kanya. O bitawan mo yung kamay mo, kanya. Bitawan. Sabi ko po, ligtas niyo po, kanya. O sabi ko nga, bitawan mo, kanya. Tapos sabi niya, meron pa bang ibang Diyos? Kanya. Meron pa daw kung ibang Diyos. Inaumagahan po nung niya, ayaw niya bitawan. Ayun, nung tignan mo niya, ganyan na lang pala sa lupa. Ganyan na lang po pala sa lupa, kaya pala pinabibitaw ng Diyos. Kung minsan di ho natin naintindihan, di natin nakikita, mayroong pinabibitaw sa ating Lord. Ayaw ho natin. Lord, kapag binitaw ko daw lang. Nagtitinda ka ng iligal. Ayaw mo bitawan kasi Lord, di na kami kakain pag hindi na mo lang. Nagtitinda ka ng hindi maganda. Ayaw mong bitawan. Pero ngayon pala, pag binitaw mo, mayroong mas maganda ibibigay ang Diyos sa'yo. Amen ho ba? Kaya nga ho, magtiwala mo tayo sa Panginoon because there is no one better than Him. Jeremiah 10:6, sabi dito, no one is like you, Lord. You are great. Dakila ka, O Diyos, sabi dito. And your name is mighty in power. Ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus, no, napaka-makapangyarihan. 2 Samuel 7:22. How great you are, sovereign Lord. There is no one like you. And there is no God but you.
Wala akong ibang Diyos. Tandaan niyo po ito. Yung pwede mo i-compare sa ibang Diyos, ang Diyos ng ano, wala akong ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosan na po yan. Kaya sa atin mo, no, sabi ko ni, nakita ko si Brother Jack sa, Jack, sabi ko niya, wala akong pwedeng, hindi mo tayo pwedeng mag-Kristyanuhan. No, ang taong Kristyanuhan, sa langit-langitan lang na pupunta. Kaya yung langit-langitan na yun. Kaya nga ho, walang Diyos-Diyosan din ho. Kapag nagtiwala ka sa Diyos-Diyosan, sa langit-langitan ka rin pupunta. Dahil ikaw ay Kristyanuhan lang. Dapat ho talaga tunay na Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagligtas po sa atin. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang buktong na anak upang tayo ay bayaran ng ating lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga ho, there is no one like God. Hindi mo natin siya pwede ikumpara. Pwede mo ba siyang, ang sabi ko ng iba, ang katapat ng dilim ay ang liwanag. Ang katapat ng puti ay itim. Ang katapat ba ng Diyos si Satanas? Wala ho. Tingnan niyo po sa Book of Revelation, si Angel Michael lang nahirapan ng gusto si Satanas. Angel Michael lang nahirapan ng gusto si Satanas. Hinawakan lang niya, alika kaya ay pukulong na kita. Ganun na. Hindi po nakapiglas po kay Angel Michael. Si Angel Michael lang. Hinawakan ni Satanas, sabi niya, ikukulong kita. 1,000 years lang po ka na maging Satan. No? Kaya walang katapat po ang Diyos. Kaya bakit po tayo matatakot kay Satanas? Sa isang angel lang pala, hindi siya mananalo. Sa Diyos pa kaya? Amen? Kaya nga ho, let us know our God, that He is great. Amen? He is so powerful. Kahit magsama-sama po ang ilang milyong demonyo, wala po yan, wala pong panalo sa Diyos po yan. Kaya bakit po tayo matatakot kahit kanino? Amen po ba? Amen? Okay, dito po sa may ibang verse po. Isaiah 40:25-26. To whom will you compare me? Kanino mo kayo kukumpara sa atin? Kaya nga hindi natin makikompare kay Satanas. Hindi po pwede po yun. Or who is my equal? Hindi nyo pwedeng magkatapat sila. Hindi po pwede po yan. Walang katapat po ang Diyos. No, says the Holy One, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? Who brings out the starry host one by one? Ibig sabihin po ng mga bituin. Sabi niya, and calls forth each of them by name. There are 500, 2007 po ito, there are more than 500 billion galaxy. Na anong galaxy ho tayo? Nasa Milky Way ho tayo. At ang Milky Way po, meron po siyang 500 billion stars. Stars lang ho. So, sabihin lang ho natin 500 billion, every galaxy meron po 500 billion. Malit lang po ang Milky Way compared sa ibang galaxy. 500 billion na lang. 500 billion stars multiplied by 500 billion galaxy, ilan po yun? Lahat ng yon, sabi ho dyan, binigyan ng pangalan ng Diyos. Tayo nga lang ho, kung minsan, ilan lang yung anak natin, pibabaliktad tayo. Kung minsan yung anak natin, yung pangalan ng aso natin, ang naano natin, Puchi, anak kayo pala yun. Nalilito ho tayo. Ganyan po kakitid ang utak po natin, pero ang Diyos napakatalino niya. Kaya bakit mo, yung problema ho yun, tumatawa, napapangiti lang ang Diyos pag sinabi ko, Lord, ating kong cancer, Lord, mag-chemotherapy ko, Lord, mag-dialysis ko. Sabi po ng Lord, kahit mamatay ka, walang problema yan sa Lord. Pwede ka niyang buhayin kung nais pa ho niya. Amen ho ba? Kaya nung si Lazarus po, 4 days na siyang patay. Sabi ng Lord, wala silang tiwala, umiyak po ang Lord. Dahil sa kawalan po nila ng pananampalataya, binuhay pa ho niya. Sabi, Lord, mabago na siya. Sabi niya, gusto kong patunayan sa inyo, ako ang Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa. Remember po, no? Every night po, kapag lalo po nung bago mag-dialysis, saka po yung lupa po namin, kasi for sale or for rent siya, ano po yan, nire-rent po namin, pinapa-approve po sa pag-ibig, kaya kulang po yung pag-down po. Hindi ko lahat kasi ina-approve ng pag-ibig. Kulang mo yung pag-down po sa ano. Every night po, tumitingala ako sa langit, Lord, tignan mo yung bituin, ang dami mo na. Ito ang buwan, kakuha, laki-laki ng buwan. Hindi naman isang buwan ang hinihiling ko sa inyo, ako. Isang kapirasong lote lang, ako. Minsan, we are being reminded, minsan, mamamangha tayo sa ano niya. Tumingin kayo sa taas kung napakalaki ng problema mo ninyo. Tignan yung ginawa ng Panginoon. Saan mo ilalagay doon ang problema mo? Hindi mo ba?
Kaya nga ho, kung minsan nakakalimot ho tayo, nakatingin tayo sa sarili natin, karagol ko problema. Pero tumingin ka sa labas, tumingin ka sa taas, napakadakila pala ng Diyos. Ang liit lang pala ng problema mo, napakalaki pala ng Diyos mo. Kaya sa problema mo, huwag mo sabihin sa problema mo na ang laki mo problema. Sabihin mo sa problema mo, alam mo problema, ang laki ng Diyos ko. Wala kang kwenta. Amen? Dapat gawin mo natin, tignan ang Diyos po natin. I-magnify mo natin ang Panginoon natin. Alam niyo po yung kanta ko natin noon na, Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord. Palakihin mo ang Diyos mo. Dapat makita mo ang Diyos mo na napakalaki niya sa buhay mo. Hindi yung problema mo, ang laki-laki. Kaya nga ho, dumadami yung lungkot sa mukha mo. Corduroy na siya ngayon. Amen. Gusto mong manatiling bata, dapat makita mo ang Diyos mo na malaki ho siya. Amen mo ba? Ito liho natin. So how to trust in the Lord ngayon? Paano tayo magtitiwala sa Diyos ngayon? Very familiar verse. Trust in the Lord with all your heart. Sabihin niyo po, with all your heart. Yung ibig sabihin po ito, hindi ibig sabihin na ikaw ay perfect. Ibig sabihin po, talagang buong buhay mo gusto mo pagkatiwala sa Diyos. Kahit anong mangyari, pinagkakatiwala mo sa Diyos. That is trust in the Lord with all your heart. Pinagpala ka ng milyon-milyon, hindi mo pinagkakatiwala yung milyon-milyon na yan. Pinagkakatiwala mo pa rin ang Panginoong Diyos mo. And lean not on your own understanding. Hindi ko mo matalino ka, sapat na yun. Dapat meron kang katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. In all your ways, submit to Him. Sa King James po, acknowledge Him. Ibig sabihin po dito na ano man yung kalakasan mo, galing sa Diyos yan. Ina-acknowledge mo siya. Nagpapasubmit ka sa Lord. Pinagpapala ka, binibless yung negosyo mo, i-acknowledge mo, galing sa Lord yan. Amen mo ba? Dapat po lahat galing sa Diyos. Malakas ka ngayon, hindi dahil sa iyo, hindi dahil bata ka. Dahil meron pong bata, namamatay din. Nanghihina din. I-acknowledge mo na galing po sa Lord yan. And He will make your path straight. Magiging maayos po ang buhay mo. And then, paano ba ho? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, huwag kang mag-worry. Don't worry. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Kahit ano pa yan, huwag kang mag-alala. Amen mo ba? Don't worry about anything, but in everything. Sa lahat, through prayer and petition. Alam niyo po yung petition? Pinipetition mo, pinipilit mo, Lord, please, ito yung plead ko, Lord. You are pleading. No, through prayer and petition with thanksgiving. Kaya ibig sabihin po, pag nag-pray ka, ipagpasalamat mo na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. With thanksgiving, let your request be made known to God. But kailangan malaman pa ng Diyos. Hindi pa niya alam? Alam po niya. But there is power in your words. There's power. Life and death is in the power of the tongue. Sabihin mo. Kasi whenever you utter your prayer, utter a word to God, yun po yung, Lord, let your will be done. Inaalaw mo ang Diyos. Kaya let your request be made known to God. Hindi po yung balo na ng Diyos. Ay, hindi malabo po yan. Dapat ipaalam mo. Sabihin mo. Dahil may kapangyarihan po sa salita po natin. Ang Diyos po, nung pinrate po niya ang langit at lupa, hindi po yung nakikita natin sa TV na parang okay ka carry ko, gano'n. O kaya, ching, gano'n mo. Sa power of word. And we were created in the image and likeness of God. Kamukha po natin siya. Kaya nga po, kung kamukha natin siya, kamukha po natin siya, may kapangyarihan ng salita po natin. Paano natin pinapalaya sa demonyo? Ganun mo ba? Saan po? Sa salita. Makukakin ka. Kailangan kayo, mabulok ka. In the name of Jesus, makukakin. Magulo ka kayo. Ganun lang po sa power of word. Hindi po yun, sige ako mawala, palaspasan na lang. Hindi po tatalab sa demonyo po yan, pero sa salita po natin, makapangyarihan po sa salita po natin. Kaya let your request be made known. Sino po may mga prayer request? Sabihin po natin sa Lord, amen? Huwag po tayong mahiya. Ano po mangyayari sa atin ngayon? And the peace of God, sabi daw, which surpasses every thought, surpasses all understanding. Yung pong iniisip mo ito. And every thought, every worries, every anxieties, no, i-ano yan, isasurpass niya, mawawala po yan. And then, will guard your hearts and minds in Christ. And then, payapa ka ng puso mo. Salamat po. Every time you pray, nagiging payapa po tayo. Amen? Naniniwala po kayo? Say amen? Amen. And then, those who trust in Him will never be put to shame.
hindi tayo mapapahiya. Sabi po sa Psalm 22 verse 4 and 5, in you our ancestors put their trust, they trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Hindi po napahiya yung mga naunang mananampalataya. Kahit po tayo ngayon, hindi po tayo mapapahiya sa Panginoon. Amen po ba? Ano po, may mga verses pa po. Romans 10:11. As the scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Lahat po mananampalataya sa Kanya, hindi po mapapahiya. Psalms 9:10, those who know your name. Sino po nakakalam sa pangalan ng Diyos? Amen. Those who know your name, trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Sino po, alam po natin ibig sabihin ng seek, hindi ba? Hindi lang yung nahanap po, yung counsel ng Lord, sinusunod po siya. This is seeking the Lord. Hindi po mapapahiya those who seek Him. Amen. Alam mo po, ano po kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang pangalan? John 14:12-14. Very truly I tell you, whoever believes in me, sino po mga believer dito ko say amen? Then, will do the works I have been doing and they will do even greater things than this. Wow! Higit pa daw ho sa ginagawa ng Panginoon, mas magagawa ho natin. Kaya nga ho, sina Peter nung sinapitat sa kanila, sina Paul, handkerchief lang po. Kaya nausap po yung mga panyo mo ngayon. No, sa mga Shaddai. Gumagaling yung mga tao. Yung ano naman po si Peter ho, shadow lang ho. Dahil sa sobrang dami ng may makaramdaman, ginawa ko niya, tumakbo na lang ho siya para yung shadow niya mag-fall. And then lahat po gumaling. Mas matindi pa ho sa ginawa po ng ating Panginoon. Ito po kasi ang pangako ng Lord, greater things than this you will do. Sabi ko, do you believe? Alam niyo ho, naniniwala po ako, 2017, it's a parang po ng signs and wonders. I-restore po ng Lord ang mga miracles po. Miracles. Amen? Because nothing is impossible with God. Nothing is too difficult for God. Wala pong mahirap sa Diyos. And then sabi ko na po yun, and they will do even greater things than this because I am going to the Father. Kasi noon po, ano lang siya, katawang tao lang, noong nagbalik na po siya sa katawang Diyos po niya, yun po ang mas matindi. And then, I will do whatever you ask in my name. Ano man po daw ihilingin po natin sa pangalan niya? Whatever we ask in His name. So that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Ano po ang nasa pangalan niya? Sa pangalan po niya meron pong forgiveness. Sa pangalan po niya meron pong salvation. Sa pangalan po niya meron pong abundance. Meron pong healing. Sa pangalan po niya meron peace. Meron joy. Sa pangalan po niya, walang inggit. Hindi niyo po pwedeng ipag-pray na meron pong inggit, meron kamatayan, wala po. Well, there is nothing in the name of Jesus but blessing. Amen po ba? Blessing lang po pwede mo natin ipag-pray. At ang grace and mercy po ng ating Panginoon. So, whenever you ask for sa name ng Panginoon, yun lang pong included sa name po niya. Kaya nga po, we need to know the power of His name. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Mga malabanan po siya kaya oras na. Kasi rin na po kaliwag yung tamo, wata enomi bayo. Ano, medyo ko yung iba, humahaba na yung service, magbusangos lang. To tell you frankly, to tell you the truth, at gusto niyo pong sundin ko natin ng Bible, noon po ang church whole day. When they will read the Word of God whole day po, katapusin ng buko kay Isaiah. Ngayon ho, 2 oras lang. Ang gaya niya eh. Kung 2017, gaya niya kami bayo. Magbayo na ka kasi ano yung tutalan mo? Ano yung tutalan mo? How can you spend eternity listening to God kung ilang oras lang dito? Mainip ka, katwa mo ng Kristiyano, mainip ka pag yung salita ng Diyos. Kakakanya kaya kakabahan mo magsalita, kakabahan mo mag-pray. Upo kang masakit ka, makanakakabang magkain. Sabihan ng Diyos, kakaba mo ng mga kakaba mo ng mga nanyaran. We need to be changed. Amen? We need to grow. It's okay. Nung mag-overtime niya po kayong word in pastor, it's okay. Nung word niya mo po, pero nung mamula niya, pastor, hindi parang mamula kami. Pero enak naman mamula, it's the word of God. We want you to be changed. We want you to be blessed. We want you na kayo lahat magkita-kita sa langit. Amen? Kapag ang mimwa ka, palagay mo, mimwa ka, oras na. Sabi po ng Bible, sa 1 John chapter 3, ang lahat ng mayroong galit sa puso, wala silang eternal life. O baka ano kang masave? Mag-overtime yung pastor, mimwa ka.
Amen? Mahalama ka masing. Opo na kami pang lumba kaiken, terorista ka, bututan to, ano buta kretang tutong Kristiyan. Mga kakarela. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay lang, mag-overtime mo. Okay, hindi ho. Tapos na po ako actually. We need to trust in the Lord so that we will be changed. We need to trust in the Lord. Halimbawa ako ngayon, nag-overtime sa Pasko. Magtiwala ko tayo sa Lord. Amen po ba? It's all for our good. Gusto niyo balik mo natin yung whole day na church, church. No? Para yun naisipan ni Papa mo. Tingnan kayo, mama, nagkakaya kasi magluto ka pa sa mangingi. You are so worried of many things, sasabi ng Lord. But one thing is needed. One thing is needed. To believe in the Lord. And we need to believe in the Lord again and again and again. Amen po ba? May pinagpapray mo ba kayo? You need to believe in the Lord again. Amen? Tayo po lahat ay kamayo. Let's sing this song. Dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap. Mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at ng lahat, di maikakailang. Tayo ay pinagpala, kaya lahat ng nabago, sabay-sabay Tangan na sumigaw.